Si Farah ay isang mayamang heredera ng isang napakalaking kumpanya. Henerasyon ito ng isang mayaman na pamilya. Ngunit handa siyang talikuran ang lahat ng yun para sa nobyo niyang hindi tanggap ng ama niya. Idagdag pa ang pagpilit nito na ipakasal siya sa kaibigan niyang si Zion para pagsamahin ang kumpanya nila at ng ama ni Zion. Farah, talaga bang gagawin mo to? Aalis ka talaga? Iiwan mong lahat ng meron ka para sa lalaking yun? Kahit pa ang pagkatao mo? Hindi sumagot si Farah. Tuluyan lamang siyang nag-iimpake. Kailan may hindi niya matatanggap ang gusto ng ama. Farah, mag-isip ka nga. Alam ko na napipilitan ka lang sa magiging engagement natin. Pero wag mo namang gawin to. Wag mong iwan ng kung sino ka para lang sa lalaking yun. Worth it ba talaga lahat ng sakripisyo mo para sa kanya? Pagsusumamo pa nito. Hindi mo ako mapipigilan, Zion. Buo na ang desisyon ko. Kung hindi gusto ni Daddy si Lance at ipipilit niya ako sa'yo, hinalayos na ako rito. Matigas na saad nito matapos ay naglakad papunta sa pinto. Pasensya ka na. Naipit ka pa sa gulo namin, Zion. Pero handa akong gawin lahat para kay Lance. Tanggap niya kung sino ko. Hindi dahil sa isang tagapagmana o mayamang heredera, kundi dahil ako. Si Farah, isang babaeng nagmamahal at nagnanais mahalin kung sino ako. Ako rin naman. Tanggap at mahal din kita kung sino ka, Farah. Ngunit hindi na napigilan pa ni Zion ang dalaga at lumabas na ito sa malaking mansyon. Malungkot na lamang nitong tiningnan ng papalayong likod ng pinakamamahal niya. Mahal, saan ka galing? Kanina pa ako dito sa bahay natin ha. Tinext din kita. Bungad kay Farah ng nobyo niyang si Lance matapos makapasok ng pinto. Hindi alam ng binata na kakaalis lamang niya sa totoo niyang buhay at pagkatao. Hindi kasi alam ng nobyo niya na isa palang mayamang tagapagmana ang dalaga. Nagkakilala lamang sila dahil sa isang kakatuwang pangyayari ng pagbabangayan sa palengke hanggang sa nauwi sila sa pag-iibigan. Kasi naghanap ako ng trabaho at saka kinuha ko na rin sa bahay yung iba ko pang gamit. Kamot-ulong sagot naman ng dalaga. Ganun ba? Pero bakit maghanap ka pa ng trabaho? Hindi ba't sabi kong ako nang bahala sa lahat? Kaya nga kita inaya na mag-live-in para makasama ka palagi. Ngumuso pa ito na napatawa sa dalaga. Halos mag-iisang taon na rin kasi silang magkarelasyon. Matapos nilang mag-anniversary ay doon siya nito inayang magsama sa iisang bubong. Hindi nagdalawang isip na sumama si Farah kahit pa ayaw ito ng ama niya. Kaya naman tumakas siya rito at nagpa siyang hindi na babalik pa. Nakakahiya naman kasi hindi pwedeng lahat ng gastusin natin ay ikaw ang sasagot. Gusto ko rin namang tumulong sa'yo. Sumenyas ang binata na saluhan siya nitong maupo sa kama. Ginawa ito ng dalaga at nagulat siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Mahal ko talaga. Huwag kang mahiya sa akin Isa pa, kung magpapakasal tayo, ayoko rin namang iasa ng nising ko sa gastusin natin sa'yo. Responsibilidad ko yun. Matapos sabihin ay hinalikan siya nito. Isa pa, nag-invest ako sa isang malaking proyekto nitong nakaraan. Pag maganda ang kinalabasan mas lalaki pa ang kumpanya namin. Sabik pa nitong pagkukwento sa kaulit mahigpit na niyakap ang dalaga. Pangako, papakilala at pakakasalan na kita pag nangyari yun. I love you, mahal ko. Ngiting saad pa nito. I love you too, mahal. Napangiti na lamang si Farah. Nagdadasal na sana ay magkatotoo ang sinasabi ng binata. Hindi niya lubos maisip kung gaano siya sasaya sa piling nito. Ngunit tila ba'y may ibang plano ang Panginoon para sa kanila. Ma, para namang kasalanan ko ang lahat sa asta ng pagsasalita mo. Bakit akong sinisisi ninyo? Ako lang ba nagdesisyon nito? Nagising si Farah dahil sa pagtataas ng boses ng nobyo habang may kausap sa telepono. Hindi ko naman alam na babagsak pala ang proyekto na yun. Bakit ako lang sinisisi nyo? Ma, di ba ikaw nag-utos sa akin na i-invest lahat ng pera ng kumpanya sa bangko? Nakakalimutan mo ata yun. May kasalanan ka din dito, ma. Huwag puro akong sisihin mo. Inis pang asik nito matapos ay ibinaba ang tawag. Agad namang bumangon si Farah at lumapit sa kasintahan. Anong nangyari? Bakit nag-away ata kayo ng mama mo? Malambing na pag-aalo niya. Nagising ba kita? Pasensya ka na, mahal. May nangyari kasi. Sobrang problemado ang tinig nito matapos ay lumapit sa dalaga. Ayos lang yun, mahal. May nangyari ba sa kumpanya? Tungkol ba sa kumpanya yung pinag-uusapan ninyo? Kahit na tinanong niya ito ay may hinuha na si Farah sa nangyari.
Mukhang na-bankrupt ang proyektong pinag-investa nito. Ano kasi mahal eh. Di ba sabi ko sa'yo nung nakaraan na nag-invest ako sa isang malaking proyekto? Tumango lamang si Farah at naghihintay sa susunod na sasabihin nito. Mukhang hindi na may babalik yung perang ininvest ko. Nag-file na ng bankruptcy yung kausap kong kumpanya at tumakbo na rin ng CEO ng mga to kasama ang pera ko. Kaya ba kayo nag-aaway ng mama mo dahil sa resulta ng investment? Tumango ito. Oo, pera kasi ng kumpanya ang ginamit naming investin para dun. Kasi akala namin magandang proyekto to. Ngayon baka mag-file na rin kami ng bankruptcy dahil wala ng pera ang kumpanya namin at ako lahat ang sinisisi ni Papa at Mama. Kitang-kita ni Farah kung gaano nakaapekto sa binata ang nangyari. Haggard na ito at stress na stress. Nahahabag ang puso niya. Huwag ka mag-alala, mahal. Magiging mabuti rin ang lahat. Pag-aalo niya rito at niyakap ang kasintahan. Niyakap naman siya nito pabalik. Pasensya na mahal ah. Mukhang hindi ko muna matutupad ang pangako ko sa'yo. Hindi umayon ang lahat sa plano ko eh. Ano ka ba? Okay lang yun. Hindi naman ako nagmamadali, mahal. Marami pa tayong oras sa mundo. Ngiting asik ng dalaga matapos ay sabay na nahiga sa kama na yakap-yakap ang isa't isa. Hanggang sa lumipas ang ilang mga oras na pagkukwentuhan ng magnobyo, napansin ni Farah na tulog na ang kasintahan. Marahang tumayo si Farah sa kama at kinuha ang cellphone niyang nasa tabi ng kama. Hello, Attorney Menzel? Bati niya sa kabilang linya. Pasensya na sa biglaang pagtawag. Alam kong malalim na ang gabi at lagpas na sa oras ng trabaho mo. Ano ka ba, Ma'am Farah? Ayos lang yun. Gising pa rin naman ako at hindi mo naman ako naistorbo. Ngiting saan ito? Napatawag ka pala. Kasi gusto kong gamitin yung inheritance ko kay Mama. Walang alinlangan itong sagot. Kinabukasan, nagising na lamang si Farah dahil sa pagising sa kanya ng nobyo. Mahal, gising. May masaya akong balita sa'yo. Ha? Anong meron? Kusot matang sagot naman ng dalaga matapos ay tamad na bumangon. Alam na rin naman kasi niya ang ibabalita nito. Kanina, tumawag sa akin yung sekretary ko. May VIP daw na gusto mag-invest sa kumpanya namin. Gusto rin itong bumili ng iilang shares para mas makatulong sa kumpanya. Abot tenga ang ngiti nito, kaya naman nanlambot ang puso ni Farah at napangiti na lamang sa sarili. Naghimala ang Diyos! Ngayon ay hindi niyo na kailangan mag-file ng bankruptcy, mahal. Congratulations! Proud ako sa'yo! Kaya nga, hulog talaga ng langit ang VIP na yun. Sana magtuloy-tuloy yung lahat para matuloy ko ng pangako ko sa'yo, mahal. Ngiting saad pa nito. Hindi ako nagmamadali, Lance. Kontento ako sa kung anong meron tayo. Kaya wag mong i-pressure ang sarili mo. Alam ko, mahal. Pero kasi gusto ko na maging asawa ka. Paglalambing nito na nagpapula sa mga pisngi ni Farah. Napakasweet kasi talaga ng nobyo niyang si Lance, kaya walang duda na mahal niya ito. Sulit ang paggamit niya ng perang pinamana sa kanya ng ina niya. Napasaya niya ng ganito ang kasintahan niya. Alis muna ako, mahal. Kakausapin na tatapusin ko lang ang deal namin ng VIP client natin. Tapos magdi-dinner tayo sa bahay namin. Ipapakilala kita kina Mama. Humalik muna ito bago tuluyang umalis sa apartment nila. Kinikilig pa rin si Farah. Sobrang kontento talaga siya sa kung anong buhay niya ngayon. Malaya na siya sa nakakasakal na buhay at excited na siyang makilala ang pamilya nito. Mahal, teka, kinakabahan ako. Napahigpit ang kapit ng dalaga sa kamay ni Lance. Papasok na sila ngayon sa bahay ng magulang nito. Sigurado ako magugustuhan ka nila, mahal. Huwag kang maglala. Kasama mo ako. Pinipisil-pisil pa nito ang kamay ni Farah bago sila tuluyang pumasok. Sumalubong kay Farah ang mga matang nagbibigay ng di maipaliwanag na pakiramdam sa kanya. Hindi ito matalim, ngunit hindi rin ito tila mabait. So siya yung babaeng nakilala mo sa palengke? Nakataas pa ang kilay nito kay Farah. Kita sa mga mata nito ang panguhusga. Yan ang girlfriend mo, nak. Tila ba hindi kumbinsido kay Farah? Nanliliit bigla ang pakiramdam niya. Ma, pa, huwag naman kayong ganyan sa girlfriend ko. Pero hindi pinansin ng mga ito ang sinabi ng binata. Peke na lamang ang mga itong umakto. Halos hindi alam ni Farah kung saan napupunta ang mga kinakain niya, sa bibig ba o sa ilong niya. Hindi siya makapag-focus dahil pilit pinaparamdam ng mga magulang ni Lance na hindi siya tanggap ng mga ito. Anak, kilala mo si Pearly? Anak ng ninong mo. Nandito ulit siya sa Pilipinas.
Hindi ba't may something kayo nun dati? Nilakas talaga nito ang boses niya para marinig ni Farah. Mahigpit siyang napahawak sa kubyertos. Pa naman? Teka, sagutin ko lang to ha. Hindi natapos ni Lance ang sasabihin dahil sa isang tawag. Umalis ito sa hapagkainan dahilan para maiwan si Farah sa mesa kasama ang ama at ina nito. Iha, sana hindi mo mamasamain yung sinabi ko kanina. Hayaan mo yan, Kanor. Sigurado ako mabuburyo din si Lance dyan. Hindi na lamang pinansin ng dalaga ang dalawa at ngumiti ng pilit. Hanggang sa natapos ang hapag at iniwan sila ng dalawang matanda sa lamesa. Hugasan mo yung mga pinagkainan. Nakikain ka na nga, gusto mo pang wala kang gagawin? Sa mga tagpong yun ay inisip na lamang ni Farah kung gaano niya kamahal si Lance para matiis ang masamang ugali ng ina nito. Hanggang sa natapos na siya at babalik na sana sa sala nang makarinig siya ng ingay. Anak! Sure ka na ba talaga sa babaeng yun? Ni hindi mo nga alam kung nakapagtapos ba yun ng pag-aaral eh. Sure ako na pera mo lang ang habol sa'yo ng babaeng yun. Her vibes, para siyang gold digger. Oo nga anak. Isa pa, hindi maganda sa reputasyon ng kumpanya natin na isang tagapalengke mapapangasawa mo. Bakit hindi mo ulit kitain si Pearly? Parang pinipiga ang puso niya dahil sa mga narinig, pero lumuwag ang paghinga niya nang marinig ang sagot ni Lance. Ma, hindi ganun si Farah. Ay nako, nagbubulag-bulagan ka na Lance. Sure akong lalabas din ang pagka-gold digger niyan, lalo na't nakabingwit tayo ng malaking investor. Hindi talaga namin kayang aprobahan ang relasyon niyo, Lance. Itigil mo na to at kitain mo si Pearly. Tahimik na umuwi si Farah. Naubos ang lahat ng enerhiya niya matapos ang hapunan na yon sa bahay ng magulang ni Lance. Mahal, anong problema? Bakit tahimik ka? Mahal, yung mga magulang mo kasi... Tumaas ang kilay nito. Tila hindi gusto ang naging sagot niya. Mahal, sana naman intindihin mo sila. Gusto lang naman nilang nakakabuti sa akin eh. Tinanggihan ko naman sila. Napakagatlabi ang dalaga. Pero kasi... Ano ba Farah? E di anong gusto mong gawin ko sa kanila? Napaigtad na lamang ang dalaga dahil sa sigaw nito. Gusto ko lang namang panigan mo ako. O kaya pagsabihan mo yung mga magulang mo. Bakit kasi binibig deal mo mga sinasabi ni Mama Farah? Bakit, totoo ba? Guilty ka ba na tinawag ka nilang gold digger, ha? Bakit ba hindi ka nalang manahimik? Matapos ang sagutan ni Farah at Lance ay nagkaroon na ng malamig na gera sa pagitan ng magkasintahan. Halos hindi na umuuwi si Lance sa apartment nila at hindi na rin ito nagte-text kay Farah. Mag-iisang buwan na ang nakakalipas. Talaga bang mali yung naging reaksyon ko? Masama bang mag-react sa mga masasakit na salita ng mga magulang niya? Dapat ba palagpasin ko na lang yun? Naiiyak na saad ng dalaga habang nakatutok sa telepono niya. Halos mabaliw na siya sa kakaisip kung paano makikipag-ayos sa kasintahan. Hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Akala niya ay si Lance, ngunit nawala ang ngiti sa labi nang makita ang pangalan ni Zion. Hindi niya ito sinagot. Sabing wag na akong tatawagan pa eh. Makulit talaga yung lalaking yun. Kamot ulong saad niya. Hindi naman na ulit pang tumawag si Zion pero halos araw-araw ata ay tumatawag ito sa kanya. Lalabas na nga muna ako para makapag-isip-isip. Nakakasakal lang dito sa bahay eh. Anya at nagsimulang magbihis. Ilang oras ding nagtambay sa mall si Farah. Bumili ng iilang gamit na nagustuhan niya. Bumili rin ito ng pangregalo kay Lance. Gusto niya nang makipag-ayos dito at hahayaan na ang kasamaan ng magulang nito. Kaya niyang magtiis para kay Lance. Ngunit mukhang pinaglalaruan siya ng tadhana. Mas masarap ba ako sa girlfriend niyo, sir? Mas magaling din. Napatakip na lamang ng tenga si Farah dahilan para magbagsakan ang mga pinamili niya. Dahil sa ingay na yon ay napatigil ang dalawa sa ginagawang kasalanan sa loob pa mismo ng kwarto nila ni Farah. Sa sarili nilang kama. Paano mo nagawa sa akin to, Lance? Akala ko ba mahal mo ako? Farah, wait! Magpapaliwanag ako. Nagmamadali pa itong nagdamit para malapitan si Farah, ngunit isang malakas na sampal lamang ang ibinigay ng dalaga dito. Wala kang dapat pang ipaliwanag, Lance! Kitang-kita ko lahat ng kagaguhan mo! Matalim ang tingin ni Farah dito. At ikaw, malandi ka! Alam mo na palang may girlfriend yung tao tapos magpapakamot ka pa rin? Bakit wala bang pumapatol na lalaki sa'yo, ha? Mauubusan ka ba ng lalaki? Inis na asik pa nito sa babaeng ngayon nakangisi lamang sa kanya. Farah,
Huwag mo naman pagsabihan ng ganyan si Pearly. Ha, Pearly? So siya yung sinasabi ng tatay mong Pearly? So kinita mo nga talaga siya, ha, Lance? Lance, kailan mo pa ako ginagago, ha? Matagal na ba to, ha? Simula ba nung mag-away tayo? Tama ba? Lance, bakit dito mo pa dinala sa kwarto natin? Hindi ganun, Farah. Nagulat na lang ako at sekretarya ko na siya. Tapos, aksidente ang lahat. Tapos, isang sampal na naman ang dumapo sa mukha ni Lance. Aksidente? O pinlano nyo? No, ayoko nang malaman. Magsama kayo ng Pearly na yan. Wala akong pakialam. Break na tayo. Hindi na nakapagtigil pa ang dalaga. Ni pagkuha ng gamit niya ay hindi niya magawa. Lumayas na siya sa impyernong apartment na yon. Pinigilan ng sarili niya na umiyak. Hindi nila deserve ang luha mo, Farah. Pag-alo nito matapos ay pumara ng taxi. Tingnan natin kung sino magiging gold digger sa atin pagdating ng panahon. Hihintayin ko ang karma mo at maghihiganti ako. Tila ba nawawala na sa sarili ang dalaga dahil sa nasaksihan. Galit na galit siya at hindi matatahimik ang kalamnan niya pag hindi siya nakakapaghiganti. Miss Farah? Gulat na bungad nito nang makapasok si Farah sa mansyon ng ama. Nasaan si Daddy? Nasa opisina niya. Pero kasi, hindi po ba Hindi na pinansin ni Farah ang gustong sabihin ng lalaki. Nagdidire-diretso na ang dalaga papunta sa opisina ng ama sa ikalawang palapag. Pero nang makarating sa tapat ng pintuan ng dalaga, ay saka lamang siya nabalot ng kaba. Naalala ang babala ng ama na hindi na siya makakabalik pa pag lumayas siya. Daddy? Mahihinang pagtawag ng dalaga matapos ay kumatok, pero walang sumagot. Kumatok ulit siya at sa tagpong ito ay mas malakas na ang pagtawag niya. Nagulat na lamang siya nang biglang bumukas ang pinto at lumabas ang gulat na mukha ng ama niya. Farah! Anak! Bumalik ka! Daddy! I'm back! Napaigtad ang dalaga nang bigla siya nitong yakapin. Daddy! Patawad! Patawad kung naging matigas ako at sumuway ako sa inyo! Nagsimulang magtuluan ang mga luha niya at parang batang nagsusumbong sa ama. Shh! Ano nangyari, anak? Natutuwa ako na umuwi ka na. Pasensya na sa pagpipilit kong ipakasal kayo ni Zion. Kung gusto mo talagang lalaking yun, hayaan ko na kayo magsama. Basta wag mo lang akong iiwanan, anak. Hindi, Daddy. Ako yung mali. Mali ako sa desisyong sumama ako sa kanya, Daddy. Sorry, nagmatigas pa akong umalis para sa walang kwentang lalaki na yon. Nasaktan pa kita, Daddy. Umiiyak pa rin ito sa bisig ng ama. Matapos ng emosyonal na yakapan ay nagsimula ng magkwento ang dalaga sa ginawang pangaalipusta at mga masasakit na salita sa kanya ng pamilya ni Lance. Sumasobra na sila. Anong karapatan nila na para gawin ang bagay na yun sa'yo? Maganda silang mapabagsak ko. Sisiguraduhin kong hindi lalago at makakakuha ng investor ang mga tarantadong yun. Galit na galit ito. Daddy, huwag mo nang pag-aksihan pa dahil sigurado kung kusa silang babagsak at hihintayin kong araw na yon para makapaghiganti ako. Hawak kong kalahati ng shares ng buong kumpanya nila. Ngising asik naman ng dalaga. Naglahong parang bula si Farah sa buhay ni Lance. Binura lahat ng dalaga ang mga bagay na makakapagpaalala sa kanya sa binata. Farah, handa ka na ba? Ngayon kasi ang araw na tuluyan ng papasok sa kumpanya nila si Farah bilang tagapagmana. Hindi ko natatakbuhan pa. Handang-handa na. Matalinong bata si Farah simula pagkabata. Maski sa business ay magaling din ito at manang-mana sa ama. Miss Farah, eto na raw po ang proposal ng marketing team. Saad ng assistant niya. Siya kasi ang team leader bilang pagsasanay niya bago humawak ng mas mataas na posisyon. Thank you. Babasahin ko mamaya. Print naman ito tapos pabigay sa OM. Mabilis na lumipas ang mga araw kay Farah dahil madaming trabaho agad ang sumalubong sa kanya matapos magbalik sa kumpanya. Lalabas muna ako saglit para mag-snack break. Pag may naganap sa akin, sabihin mo babalik din ako agad. Utos niya sa assistant matapos lumabas ng opisina. Papunta siya sa food lounge ng kumpanya nila. Nagutom kasi siya. Isa nga nito ate,
tsaka ice matcha. Turo ng dalaga sa chocolate brownies matapos ay ibinigay ang ID card niya. Sa ID kasi nila nakastore ang food allowance nila at may QR doon na nagiging pambayad. Isa rin palang order ng cupcake na to. Tapos extra ng brownies. Pahiwalay na lang. Shucks! Ginagawa niya rito. Gulat na tanong ng dalaga matapos makita ang isang pamilyar na figura. Oh my God! Pakiusap! Huwag kang lilingon dito. Wag, please! Mahinang pagdadasal niya, ngunit mukhang may ibang plano ang tadhana. Lumingon si Zion, sakto sa kinaroroonan ng dalaga. Farah? Teka, bumalik na siya? Takang tanong sa sarili ni Zion dahilan para mapabalik siya ng lingon dito. Ngunit nagsisimula ng humakbang si Farah papalayo sa counter. Teka lang, Miss Farah! Yung order niyo, paano to? Gulong-gulong saad nito matapos i-plastic ang mga order ng dalaga. Napapikit muna si Farah bago tuluyang lumingon. Teka, padala na lang sa office ko. Sorry, nakalimutan kong may meeting pala ako. Ay hindi, mali. Teka, akin na pala. Malalakas at malalaki ang hakbang ng dalaga saka kinuha ang order. Salamat po. Saad pa niya bago tuluyang naglakad papalayo. Nakita naman ni Zion ang naging reaksyon ng dalaga. Napakunot noo tuloy siya. Rem, may nagawa ba akong mali kay Farah nang hindi ko alam? Nalaman niya ba yung feelings ko sa kanya? Naguguluhang tanong nito sa sekretaryo at kaibigan na rin niya. Malay ko, sekretarya mo lang ako, hindi alalay no? Wala ako lagi sa tabi mo. Sabay pang tumaas ang mga balikat nito. Sa huli ay nagkibit-balikat na lamang ang dalawang binata matapos ay saka ipinagpatuloy ang pakay sa kumpanya nila ni Farah. Lubos itong pinagpapasalamat ni Farah dahil hindi na ito sinundan ng binata. Nakakahiya. Ang tapang-tapang ko pang umalis noon. Sa harap pa ni Zion. Tapos ngayon eto kinakain ko lahat mga salita ko. Ay nako. Takip mukhang saad pa ng dalaga matapos malak ang pinto. Ni hindi na niya naibigay ang mga in-order niya para sa sekretaryo niya. Naalala pa niya ang naging tanong ng binata sa kanya nang umalis siya. Worth it ba lahat ng sakripisyo mo para sa kanya? Ang dami kong sinakripisyo para kay Lance. Ang pinaka-iingatan kong mana mula kay Mommy. Ang buhay mayaman ko kapalit ng panlalait at pangaalipusta ng mga magulang niya. Ang peace of mind ko. At higit sa lahat, yung tiwala at pagmamahal ko. Binigay ko lahat. Pero nakuha ko pabalik. Mahihinang saad niya matapos ay napakagat na lamang ng labi. No, stop. Huwag mo nang isipin ng mga yon, Farah. Dadating din ang karma nila. Pag-aalo niya sa sarili. Isang araw, dahil curious ang dalaga sa nangyayari sa kumpanya ni Lance, ay napagpasyahan niyang tumungo dito. Isa akong investor. Bakit ayaw niyo akong papasukin? Inis na asik nito matapos siyang harangin ng dalawang malaking gwardya. Sorry miss, bawal ka talagang pumasok. Pinagloloko niyo ba ako? Sabing investor ako eh. Miss, kilala ka namin. Hindi ka investor kaya umalis na kayo. Kahit anong gawin ninyo, hindi namin kayo papapasukin. At bakit naman? Pasensya na miss, pero sabi kasi ni Ma'am Pearly at Ma'am Lucy na wag kayong papasok kundi matatanggal kami. Ano? Hindi pwede. Investor ako dito sa kumpanyang to. Ano ba yan? Hindi ka ba nakakaintindi miss? Bawal nga sabi eh. Nagulat si Farah nang biglaan siyang itulak nito dahilan para mawalan siya ng balanse at babagsak na sana sa lupa nang may matigas at maiinit na bisig ang yumapos sa bewang niya. Ano nangyayari dito? Ganto ba ang trato niyo sa mga bisita? Matiim ang bagang nito matapos ay matalim ang tingin sa mga guard. Pero kasi sir, bawal ho kasi. Tama na! Inis na asik nito. Grabe na ang pamamahiya at kalapastangan ng ginagawa ng mag-inang yun sa kanya. Humanda kayo. Babalikan ko kayo at pagbalik ko, kasama kayong lalay sa pamilyang to. Pagsusumpa niya, tinulak niya rin si Zion. Nahihiya siya rito dahil nung una ay nagmatigas pa siya sa binata. Ngunit ngayon ay nakita pa nito ang sitwasyon at resulta ng naging desisyon niya. Sigurado siyang pagtatawanan siya at aasarin nito. Nakakainis! Nakakainis! Ano ginagawa ni Zion sa pesting kumpanya na yon? Ay nako, nakakahiya. Nakita niya pa kung paano ako pinagtabuyan. Ay nako. Iritableng asik ng dalaga matapos ay napatakip ng muka. Maya-maya pa ay tumunog ang telepono niya at lumabas ang pangalan ni Zion.
Speaking of the devil, ano namang gusto nito? Bakit tumatawag pa? Kung mga asar lang siya dahil sa nangyari kanina, wag na lang. Ngusong asik pa niya matapos ay madiing pinindot ang end call button. Akala niya'y matatahimik na ito, ngunit may biglang sumulpot na mensahe galing sa binata. Farah, ayos ka lang ba? Ano nangyari kanina? Nakauwi ka na ba sa inyo? Bumalik ka na pala. Bakit hindi mo ko sinabihan? Bakit iniwasan mo ko nung nakaraan? Basa ng dalaga sa mensahe nito. Teka nga, dami namang tanong nito ha? Ikalma mo lang. Saad nito na animoy kausap ang binata. Pero, bakit ko nga ba siya iniiwasan? Hindi ko rin alam eh. Nahihiya lang ako sa kanya. Takang tanong sa sarili at sobrang naguguluhan din siya sa sarili niyang inaakto. Kinabukasan, na late sa trabaho si Farah dahil hindi siya nagising sa tamang oras. Ano ba naman to? Hindi nag-alarm ang cellphone ko. Sobrang late na ako. Buti na lang wala akong meeting ngayong umaga. Nagmamadaling saad nito matapos ay pinindot ang pang-anim na palapag kung nasaan ang office niya. Nagmamadaling lumabas ang dalaga habang may inaayos sa tablet nito nang bigla siyang mapabangga sa isang matikas na bagay. Aray! Muntik pang mawala ng balanse ang dalaga dahil sa pagkakabangga. Mabuti na lang at may pamilyar na matitigas na bisig ang pumalibot sa bewang niya. Farah, bumalik ka na nga. Ayos ka lang ba? Ramdamang saya sa mga boses nito. Zion, anong ginagawa mo rito? Biglang nakaramdam ng hiya at ilang ang dalaga. Agad siyang umayos ng tayo. Never mind. Teka, mauuna na pala ako. Hindi siya makatingin sa binata at nagsimulang maglakad. Teka lang Farah, bakit mo ba ako iniiwasan? May nagawa ba akong mali? Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nangyayari? Sunod-sunod na tanong nito matapos ay hinawakan ng palapulsuhan ng dalaga. Hindi Sino nagsabing iniiwasan kita? At saka, ang dami mo namang tanong. Late na talaga ako. Pagdadahilan pa nito at binawi ang pulsuhan niya. Di hiramin kita kay Tito. Madami akong gustong itanong sa'yo. Biglang saad nito at dinala siya sa food lounge. Naalala niya tuloy yung kagagahang pag-iwas niya kay Zion nung nakaraan. Ano namang gusto mong pag-usapan natin? Nakataas pa ang kilay ng dalaga at nakakrus ang kamay. Kalma ka lang. Napaalam na kita kay Tito. Order muna tayo. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga. Hindi rin naman niya matatakbuhan pa ang binata at magkikita't magkikita sila dahil malapit na ang pamilya nila sa isa't isa. So, unang katanungan, Miss Farah. Bakit mo ako iniiwasan? Huwag mo sabihin hindi. Tinawagan kita o tinext pero hindi mo sinasagot. Ano to, hot seat? Ikaw ba si Boy Abonda? Dali na. Sagutin mo ng tanong ko. Deserve ko yun. Best friend mo ko, di ba? Ngiti nito pero tila ba hindi masaya ang mga ngiti nito. Okay. Una, kaya di ko sinasagot dahil alam kong kukulitin mo ko. Pangalawa, nung nakaraan, ewan ko ba, basta nahihiya lang ako sa'yo. Takot din na baka ipamukha mo sa akin yung kagagahan ko. Hindi naman na umiwas si Farah. Sinabi niya na rin dahil totoo nga namang deserve na maliwanagan ito para na rin hindi siya kulitin pa ng kaibigan. Anong pinagsasabi mo? Anong kagagahan naman yun? May nangyari ba? Naghiwalay na kami ni Lance. Mali ako ng desisyong lumayas para sa buwisit na lalaking yun. Inis na sabi pa nito. Ha? Bakit? Ano nangyari? Akala ko ba tanggap niya kung sino? Ano, teka. Kwento mo nga. Agad itong nagbawi ng sasabihin dahil sa matalim na tingin ni Farah. Nahuli ko siyang may kapatong sa kama namin mismo. Kasama niya yung babaeng gusto ng magulang niya para sa kanya. Iritableng saad niya at umirap sa hangin. Si Perling hindi daw gold digger tulad kong hampas lupa. Nanlaki naman ang mga mata ni Zion. Ano? Ba't mga tarantado sila? Ikaw pa talagang gold digger? Hayaan mo na. Kakarma hindi naman sila. Tsaka gaganti ako no. Hindi matatahimik ang kalamnan ko kapag hindi ko sila napapabagsak. Paano naman? Nasa akin ang major shares ng kumpanya nila. Isa rin ako sa major investors nila. Hinihintay ko lang na magkaproblema ang kumpanya nila bago ako umaksyon. Kaya ako nagtungo roon nung nakaraan. Tapos yun, nakita mo naman akong pinagtatabuyan nila. Bakit ka nga ba pinagtatabuyan? Ikaw pala yung may major shares dun. Hindi nila alam na akong may hawak. Kilala lang nila bilang girlfriend ni Lance. Teka nga,
Bakit ka pala nandun? Nabigla naman si Zion sa tanong nito at napaiwas ng tingin. Ano kasi? Investor din nila ako dun. Hindi mo kasi ako pinapansin so akala ko naman makikita kita dun at makakausap. Biglang tago pa ng mukha ng binata. Naguguluhan naman ng dalaga. Bakit ka naman naabot pa sa ganun para lang makausap ako? Basta. Teka nga. So, kailangan mo ng impormasyon tungkol sa kumpanya ng mga Ponce. Pag-iiba nito ng topic, hindi naman ito napansin ng dalaga at biglang nagka-ideya sa utak. Teka, paano kung ikaw ang maging espiya ko? Sabihan mo lang ako kung pumalpak na naman ang magaling kong ex-boyfriend. Kapalit nun partnership between us. Ha? Partnership? Between us? As in, boyfriend-girlfriend? Nawindang ito sa pagkakaintindi sa sinabi ng kaibigan, dahilan para mamula ang mga tenga nito. Gaga, hindi. I mean, between Alcazar and Sandoval. Kakausapin ko si Daddy. Favorable naman yun sa'yo, di ba? Nawala naman ng ngiti sa labi ni Zion. Mukhang hopeless na talaga siya na makaamin sa dalaga. Kitang-kita naman na kaibigan lang talaga ang tingin nito sa kanya. May kapalit man o wala. Willing akong tumulong sa'yo, Farah. Ikaw na yan Pilit ngiting saad pa niya. Gaya ng napag-usapan nila Farah at Zion ay naging impormante niya ang binata sa mga bagay na nangyayari sa kumpanya ni Lance. Hello? Sagot niya sa tawag nito. Simula kasi nang mag-usap sila ay nagbalik ang dating pagkakaibigan nila. Hindi na nahihiya ang dalaga dito. Hello, Ma'am Farah. Namiss mo ba ako? Mapaglarong biro nito. Hindi. Ilan ba yung tinawag mo? Halos ilang buwan na rin at ang huling balita sa kanya ng binata ay nag-invest sila sa isang malaking trucking services at tatawag na lamang ulit ito kung may balita na ito. Ngunit araw-araw tumatawag sa kanya ang binata para mambwisit, kaya naman ay napapapikit na lamang siya. Ito naman, nagbibiro lang Grabe naman, napakaseryoso. Akala ko ba magiging informant kita? Tinatarantado mo lang ako Wala ka namang binabalita sa akin. Sumbong kaya kita kay Daddy. Pangaasar din ng dalaga, pambawi sa pamimiko nito. Hoy, grabe naman to. May binalita naman ako nung nakaraan Ngusong saad pa nito. May babalita nga rin ako ngayon Alam mo bang mahirap maging spy? Hindi mo lang alam ko anong ginagawa ko dito. Napaka-boring at nakakainis makita yung ex mo. Reklamo pa nito. Ano ba yun kasi? Direct to point na. Libre na lang kita, pambawi. Labas tayo sa susunod. Busy pa ako Walang bawian Libre mo ako. Bawal mo yung kalimutan akong pipili ng lugar. Tuwang-tuwa ito sa kabilang linya. Parang yun lang, tuwang-tuwa na? Aning saad ng sa sarili niya. Ano nga kasing nangyari? Ayun nga, yung tarantado mong ex kinarma na. Scam pala yung pinag-investan niyang tracking. Email ko sa yung report. Mababankrupt na ang kumpanya niya at mukhang magwewelga na rin yung mga empleyado. Napangisi naman si Farah. Mukhang dumating na ang oras na pinakahihintay niya. Lumabas na ang kapalpakan ng dati niyang nobyo. Pwede bang tulungan mo ako, Zion? Kailangan ko makapasok sa kumpanya nila. Kaya bakapan mo ako. Napakuyong pa siya ng kamao matapos bigkasin ito. Napangiti naman si Zion. Basta ikaw, gagawin ko lahat. Matapos marinig ang sinabi ng binata ay wala sa sariling napatay niya ang tawag. Nabigla siya sa sinabi nito. Tila ba kinikilig ang tenga niya sa mga narinig niya. Namumula tuloy ito. Ano ba naman to? No, kabag lang to. Pinagtatampal pa niya ang pisngi niya saka kinuha ulit ang telepono para pasalamatan ng binata. Ready ka na ba? Nagpatawag ng emergency meeting ang magaling mong ex. Bungad nito sa dalaga. Tawagan ko lang si Attorney Menzel para sa mga papers. Sige, sunduin kita dyan sa inyo. Nahihiya naman si Farah. Masyado na niyang naiistorbo ang kaibigan. Wag na. Magkita na lang. Ay, insist Farah. Hayaan mo kung yatid ka ta. Mas mapapadali ang lahat. I-text mo na lang si attorney na nasa kumpanya na magkita. Dahil makulit ang binata at hindi siya nito tinantanan ay nagpaubaya na lamang ang dalaga. Talagang ang may nagwewelga na. Asik ng dalaga matapos makita ang kumpulan ng mga tao sa labas ng kumpanya. Base sa investigasyon ko, halos ilang buwan na pala silang hindi nagpapasahod. Bago pa sila tuluyang maskam ang kumpanya. Pagpapaliwanag nito matapos ay may iniabot sa dalaga. Ano to? Kung gusto mong mapalaya sila, kulang ang shares lang. Kailangan may valid reason din.
Pagpapaliwanag nito matapos minaniobra ang manibela. Dahan-dahan nitong binuksan ng dalaga at tumambad sa kanya ang madaming papel na magpapatunay ng kasamaan ng mga Ponce. Zion, salamat. Pero bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Ano kasi? Well, kaibigan mo ko, di ba? Tila ba paghahanap nito ng dahilan matapos ay puno ng ilang pangngumiti. Maingay ang buong conference room sa kumpanya ni Lance. Lahat ay problemado dahil paubos na ang pera ng kumpanya at may mga investors nang nanginingil sa kanila kasama ang bangko. Lance, anak, anong gagawin natin? Paano na yan? Maraming investors ang nag-pull out. Wala na rin tayong share sa kumpanya dahil nabenta na natin. Hindi naman maipinta ang mukha ni Lance. Halos maubos na ang kuko niya sa hinlalaking daliri sa kakakagat. Ikaw naman kasi, Kanor. Sabi mo trusted yung ama ni Pearlie. Tingnan mo nga nangyari sa pera natin ngayon. Pagsisisi pa nito. Malay ko bang iis kami nila tayo? Yung anak mo yung may kasalanan. Kung di ba naman tanga na binigay lahat ng pera kay Pearlie? Itinakbo ni Pearlie at ng ama nito ang lahat ng investment nila ni Lance. Kasama rin dito ang iilang tseke na pirmado ni Lance. Kakanutif lang sa kanya na halos ilang milyon sa bangko niya ang winidro nito. Ang balanding yun. Madiing saad nito at napatayo siya. Winidro niya lahat ng natitirang pera ko sa bangko. Napasinghap ang mag-asawa at nagsimula na namang magsisihan sa harap pa mismo ng mga board members. Kaya naman nahiya at narindi si Lance. Ma, pa, huwag na nga kayo magsisiyan. Kasalanan niyo itong lahat eh. Kung hindi niyo pinapasok ang Pearlie na yun dito, edi sana walang problema. Sana okay pa lang. Hindi niya natapos ang sasabihin nang biglang may malakas na kumalabog na bumukas sa pinto ng conference room. Mr. Alcazar, hindi ganyan ang tamang pagbukas. Farah? Hindi nito natapos ang salita nang makitang sunod na pumasok si Farah kasabay ng isang matanda. Ano ginagawa mo rito? Saan ka ba nanggaling? Bakit namula ka na parang bula? Hindi kita makontak. Gulat na gulat ang reaksyon nito. Ngumisi naman si Farah. Ikaw, bakit nandito kang gold digger ka, ha? Teka, sino yung kasama mo? Huwag mo sabihin sila naman ang hinuhututan mo. Ikaw matanda. Napahinto siya nang pigilan siya ni Farah. Hindi magandang ugali yan, Mrs. Ponce. Ganyan niyo ba itrato ang major shareholder ninyo? Tawagin siyang gold digger? Ipagbawal sa mga guard na papasukin? Sarkastikong ngumiti ang dalaga. Major shareholder? Huwag mo kaming niloloko, Farah. Gumaganti ka lamang sa amin, hindi ba? Paanong ang palengkera ay magiging shareholder ng namin? Farah, ano to? Imposible. Hindi ba't isa ka lamang tindera sa palengke? Gulong-gulo ang pamilyang Ponce. Ang akala nila ay tagatinda lamang sa palengke at walang pinag-aralan, ngunit ngayon umaakto sa pwesto ng major holder nila. Ha? Tapos hindi nyo pala kilala yung nasa harapan ninyo? Ngising-asik ni Zion. Siya ang kaisa-isang anak ni Felia Sandoval. Ang natatanging tagapagmana ng Sandoval Corporation. Anong tindera sa palengke pinagsasabi ninyo? Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Ha? Imposible! Hindi ba sa palengke mo lang siya napulot, Lance? Si Lance naman ay agad na tumingin sa cellphone niya para tingnan kung totoo ang sinasabi nito. Lance! Anak! Nagsisinungaling lamang si Mr. Alcazar. Hindi ba? Dahil yari sila kung sakaling totoo ngang si Farah ang tagapagmana ng Sandoval Corporation. Imposible to. Hindi maaari. Namutla ang binata at naghari ang ngisi sa mga labi ni Farah dahil sa hindi makapaniwalang tingin nito. Attorney Menzel, ipakita mong kontratang pinirmahan mismo ni Mr. Lance Ponce na naghahayag ng paglilipat ng shares nila sa pangalan ko. Sinunod agad ito ni Mr. Menzel at agad na nangangatog na kinuha ito ni Lance. Hinablot naman ito ni Lucy sa anak at binasa. Totoo nga! Paano? Hindi natapos ang sasabihin nito nang umalingaw-ngaw ang boses ni Lance kasabay ng paglapit nito sa dalaga. Farah, mahal, ikaw pala nagligtas sa kumpanya namin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo mong katauhan? Tila ba naging maamong tupa ito sa dalaga? Patawad sa nagawa ko. Si Mama at Papa may pakananon. Please, ayusin natin to. Bumalik ka na sa akin. Napatawa naman si Farah. Ngayon nagmamakaawa siya.
Dahil ba sa natauhan siya sa katotohanan mas mapera ako sa kanila? Sasagot na sana si Farah nang humarang si Zion. Step back. Hindi mo deserve si Farah. Tinatarantado mo siya. Hindi mo ba alam na prinsesa namin yan? Hindi mo alam kung anong handang isakripisyo niya para sa'yo. Akala niya tanggap mo kung sino siya. At ngayon, nang malaman mong isang mayamang tao si Farah, para ka ng lintang handang manipsip. Gigil na sabi nito. Nakakuyom ang mga kamao nito at nagtatangis ang bagang. Mr. Alcazar, labas ka sa usapang to. Kaano-ano mo ba si Farah at nakikialam ka? Laban naman ito at nagmamakaawang tumingin kay Farah. Farah, mahal pa rin kita. Please, mag-usap tayo. Pero hindi ito napalambot ang puso ni Farah. Ang mga katagang yun, hinawakan niya ang balikat ni Zion. Si Zion ay importanteng tao sa akin. At ang nakabubuti lamang sa akin, ang iniisip niya. I get it. Kaya ko na to, Zion. Pag-aawat niya rito matapos ay madiing tumingin sa dating kasintahan. Lance, akala ko dati tanggap mo kung anong estado ko sa buhay. Akala ko, iba ka. Pero nagkakamali ako. Mas malala ka pa pala at mas masahol. Panimula nito. Dahil ako may pinakamalaking share at investment sa kumpanyang to, nais kong paalisin ang pamilyang Ponce sa kumpanya at ako na magpapatakbo nito. No! Hindi pwede! Kami ang nagtatag ng kumpanyang to. Amo ko ang bumuo nito. Nagbubulong-bulungan ng mga board members, tinitimbang kung sino at saan papanig. Pero wala na nga kayong shares, di ba? Binenta nyo na sa akin. Isa pa, may karapatan ako na paalisin kayo sa pwesto. Ang mga pinapamigay kong papel ay ang mga pruweba kung gaano makakasama sa kumpanyang to ang pananatili ng mga Ponce. Magpa-file din kami ng legal actions para sa mga kaso laban sa inyo. Bribery, fraud and embezzlement sa mga investors at sa kumpanya mismo. Sabi pa nito at saktong pinamigay ang mga printed copies ng mga ebidensya. Nangangatog sa galit si Lucy. Si Canor naman ay napahawak na lamang sa dibdib niya. Tumataas ang presyon dahil sa nangyayari. Hindi na nakapagtiis pa si Lance. Hindi niya maatim ang ganitong kahihiyan. Hindi yan totoo. Pinaglolo ko lamang kayo ng walang hiyang babaeng yan. Gusto lamang niyang mahiganti sa amin. Huwag kayong pumanig sa kanya. Pero mas lalong lumakas ang bulungan sa loob ng kumpanya kasabay ng mga mapanghusgang titig sa pamilyang Ponce. Ayan na ang karma niyo. Bulong sa sarili matapos makita ang nangyayari sa mga ito. Totoong sinasabi ni Miss Sandoval dahil sa akin galing ang pruweba na yan at halos ilang buwan ko yung pinaimbestigahan. Ngayon, handa na rin ba kayong pumanig sa kriminal dahil napasa na sa korte ang totoong ebidensya? Ngising saad ni Zion matapos ay lumapit kay Farah. Sa huli, ang lahat ng board members ay pumirma sa Transfer of Authority Agreement. Pinipili si Farah ng mamumuno sa kanila at sumasang-ayon na paalisin ang mga Ponce. No! Hindi pwede! Lads, kumilos ka naman! Hindi pwede makuha ng babae ng kumpanya ng lolo mo! Pero maski si Lance ay hindi na alam ang gagawin. Talo na tayo pa. Wala na tayo magagawa. Nakapirma na sila at nakatanggap na ako ng sumon mula sa korte. Napaluhod na lamang si Lucy habang si Canor ay halos mawalan na ng malay. Mabuti na lang at nasalo ito ng anak niya. Farah. Ang mata nito ay puno ng kalungkutan, dismaya at guilt. Patawad sa mga nagawa namin sa'yo. Sana alagaan mong mabuti ang legasiya ng lolo ko. Salamat. Patawad. Matapos ang magulong tagpo na yon na puno ng pasabog, tuluyan nang napasakamay ni Farah ang kumpanya ng mga Ponce. Nako, buti na lang talaga at nagbago ng pamumuno dito sa atin. Mas gumanda ang pasahod at environment. Natigil na rin ang pagwewelga ng mga tao. Oo nga simula nang si Ma'am Farah ang namamahala mas gumanda at yumabong ang kumpanya natin. Mas gumanda ang mga benefits para sa mga empleyado, hindi tulad sa mga Ponce. Naangat ni Ma'am Farah ang kumpanya mula sa pagkakabaon nito sa utang. Uy, alam nyo ba? Chismis lang sa akin ha. Pero si Ma'am Farah daw yung ex ni Sir Lance dati. Itong si Lance daw, nag-cheat, kaya ayun. Hindi niya alam na si Ma'am Farah pala ang may hawak ng share sa kumpanya. Ha, karma. Nabalot ng chismisa ng buong kumpanya dahil sa nakakawindang nakaganapan. Hindi lang yan ang karma nila. Nabalita pa nga na makukulong na ang mga to ng halos buong buhay nila dahil sa mga krimen nila. Grabe talaga ang hugupit ng karma no?
Matapos kasi ang ilang linggong laban sa korte, legal ng desisyon ng mga husgado ang halos panghabang buhay nilang pagkakakulong. Kasabay nito ay ang pagkumpis sa mga ari-arian nito bilang pambayad sa mga nakuha nila. Oh, bakit hindi ka ata masaya, Farah? Napabagsak mo na ang mga Ponce. Takang saad ni Zion, kakapasok lang nito sa opisina ng dalaga. Hindi ko alam. Dati gustong gusto kong maghigante o anuman. Pero ngayon nagawa ko na. Parang wala lang nangyari. Busangot na saad nito. Parang may kulang pa rin na hindi ko alam kung ano. Hindi man lang ako makapagsaya kahit na naturuan ko na sila ng leksyon. Ay nako, panandali ang salalaman kasi ang paghiganti, Farah. Sa una may engganyo ka. Sasaya pero pag nangyari na wala namang magbabago. Nangyari pa rin ang nangyari at never nitong mapupunan ang pagkukulang sa puso mo. Ay wow, ang lalim ah. Grabe naman. Philosopher ka na ngayon? No, pero kung ganun type mo, di willing akong ganun. Napatigil naman ng dalaga sa narinig. Teka, nabibingi na ata siya. Ha? Wala. Sige na, mauna na ako. Matapos nun ay nagmamadali itong lumabas. Iniwan ang namumulang mukha ni Farah. Tama bang pagkakarinig ko? Teka, ano yun? Teka, don't tell me. May feelings para sa akin si Zion. Gulat na sabi niya sa sarili at halos hindi makapaniwala, kaya agad niyang winagwag ang ideyang yun sa utak niya. No. Imposible. Puro pang-aasar lamang sa akin ang alam niyang makulit na yan. Ay nako, kapag trabaho na nga lang. Miss Farah, eto na nga po pala yung mga papeles na kailangan ninyo. May meeting rin po kayo kasama ng isa sa mga major investors natin. Saad ng sekretarya niya matapos nitong pumasok, dala-dala ang ilang mga papeles. Thank you, Jazzy. Ngiting saad niya, nagpaalam naman itong babalik na sa mesa nito. Ayan, Farah, tignan mo, ang dami mong trabaho. Kaya naman wala ka ng oras para sa mga walang kwentang bagay gaya ng pag-ibig na yan. Ay nako, manahimik ka nga dyan. Hindi ka pa ba natuto? Pangangaral pa ng dalaga sa sarili at pinilit ang sariling mag-focus sa trabaho. Busy ang dalaga dahil kailangan niya munang ma-stabilize ang dating kumpanya ng mga Ponce dahil malami itong iniwan ng mga problema na agad ding sinolusyonan ni Farah. Jazzy, nakausap mo na ba yung mga nag-welgang empleyado noong karaang buwan? Nabigay naman yung compensation nila, di ba? Na-release na rin yung mga sahod ng iba? Ay yes, Ma'am Farah. Lahat sila ay nagpapasalamat sa naging aksyon ninyo. Mas pag-iigihan pa raw nilang pagdatrabaho. Napangiti si Farah dahil sa narinig. Mas ginaganahan tuloy siyang magtrabaho. May meeting po pala kay mamaya kasama ang board, Miss Farah. Pagpapaalala pa nito, nawaglit din to sa utak niya. Salamat sa pagpapaalala, Jazzy. Muntikan ko na makalimutan. Kaya naman nagtungo na sa conference room ang dalaga. Unti-unti na naman niyang naayos ang kumpanya, kaya naman medyo natatahimik na rin siya. Madaming pang trabaho. Mukha ka ng drain. Bati nito matapos mag-end ang meeting. Medyo nai-stress na ako sa iniwang gulo ng mga Ponce. Hinihilot-hilot pa nito ang sentido niya. Nagulat pa ang dalaga nang may inilapag itong box sa mesa. Ano yan? Chocolates. Nagkikrave ka ng something na matamis pag stress ka. Simpleng saad nito na ikinalaki ng mata ng dalaga. Paano niya nalaman yun? Maski kasi ang daddy niya ay hindi ito napapansin, akala lamang ay mahilig siya sa matatamis. Wow, ang observant mo naman. Alam mo yun, di ko napapansin yun ah. Birong saad nito na sinusubukang hindi maging awkward. Nagkibit balikat naman ang binata, sumandal sa mesa sa hindi kalayuan sa dalaga, matapos ay sinuot ang mga kamay sa bulsa ng pants niya. Well, sa mga taong importante lang sa akin. Taong kuwang-kuwa ang buong atensyon ko. Simpleng saad nito habang makahulugang nakatingin kay Farah. Naramdaman ng dalaga na tila ba may pinapahiwatig ito, kaya naman agad siyang nag-iwas ng tingin. Pilit na itinatago ang malalakas na kabog sa dibdib niya. Itigil mo nga yan! Bakit ba ganyan ka makatingin? Napakunot noo si Zion. Anong tingin naman ba? Nag-aalala lang ako eh. Basta! Itigil mo nga yan! Lumabas ka na nga tapos na ang meeting. Bakit nandito ka pa? Pagtatabuyan niya sa binata. Kasi nandito ka pa. Natulos sa kinatatayuan ng dalaga. Ano raw? Tanong niya sa sarili. Feeling niya ay nabibingi siya.
Hanggang sa umabot na ng gabi sa opisina ni Farah ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga pahiwatig ni Zion. Hala ka, naiwan ko yung payong ko sa bahay. Inis na asik nito at susuong na sana sa ulanan nang may humawak sa braso niya. Magkakasakit ka. Simpleng saad ngunit punong-puno ng pag-aalala. Isinuot nito sa dalaga ang jacket nito. Gamitin mo to. Kanina pa ako naghihintay na bumaba ka. Matapos ay inabot ang payong. Hindi naman napigilan ng dalaga ang kabog ng dibdib niya. Never niya pang naramdaman ng ganitong bagay kay Lance. Sobrang kakaiba. Nakakagulo to sa utak ng dalaga. Zion, bakit ka ba ganyan? Naguguluhan na ako sa'yo. Yung mga galaw mo, parang may gustong ipahiwatig. Hindi na siya nakapagpigil at nagtanong. Hindi siya makatingin sa binata dahil alam na niya ang gusto nitong ipahiwatig. Pero natatakot siya. Hindi kita gustong i-pressure, Farah. Hindi ko rin intensyon na guruhin ang isip mo. Hindi ko lang siguro matiis yung feelings ko sa'yo. Mahal kita, Farah. Matagal na. Sa totoo lang, natatakot lang ako masira yung pagkakaibigan natin. Pero nagsisi ako dahil nasaktan ka ng lalaking yun. Pag-amin nito, hindi alam ni Farah ang mararamdaman. Naghahalo ang lahat sa dibdib niya. Kaba, takot, gulat at saya. Pero Zion, natatakot pa ako. Hindi pa kaya ng puso kong mapapasok ulit. Malungkot na saad nito matapos ay dahan-dahang iniangat ang tingin upang makita ang reaksyon sa mukha nito. Pero mahinang ngiti lamang ang sumalubong sa kanya. Hindi ako umamin sa'yo, Farah, dahil gusto kong papasukin mo ko. Ayokong i-pressure ka. Valid yung nararamdaman mong takot. Pero sana, Farah, huwag mo kong layuan. Kaya kong pigilan ng sarili ko. Kaya kong ibaon ng feelings ko para lang hindi mo ako layuan. Pero hindi ako susuko, Farah. Hindi nawala at mawawala ang feelings ko para sa'yo. Nang gabing yun ay hindi natulog ng maayos ang dalaga. Dahil sa mga sinabi ng kaibigan niya, ay halos hindi siya nito pinatulog at paulit-ulit na nagpiplay sa utak niya ang malamlam, kasama pa ang banayan nitong boses habang binibigkas ang pagmamahal nito sa kanya. Hello, Miss Farah, ayos lang ba kayo? Bati nito nang makitang tulala na naman ang amo. Ilang buwan na itong ganito, tila ba wala sa sarili. Miss Farah! Ha? Jazzy, ano yon? Kanina ka pa ba nandyan? Gulat na asik nito. Yes po, kanina pa po. Gusto ko lang ibigay sa itong box. Pinaiwan ni Sir Zion. Para daw po sa inyo. Matapos noon ay inilapag nito ang isang box ng chocolate cake sa table niya. Halos ilang buwan na rin itong ginagawa ng binata simula nang mag-confess ito at i-reject ng dalaga. Hindi ito tumigil na suyuin ng dalaga. Ang kulit talaga. Sabing wag na akong padala ng cake eh. Pag ako nagka-diabetes dito. Tila galit na asik nito pero sa loob-loob niya ay nagwawala na ang puso niya. Hati tayo, Jazzy. Hindi ko kayang ubusin to. Matapos hatian ng sekretarya ay kinuha niya ang telepono para tawagan ng binata. May ilang parinsa man sa kanilang dalawa, ngunit mas nangigibabaw ang kasiyahan niya sa bawat pagpapahayag ng damdamin ng binata. Oh, miss mo na ako agad. Kakakita lang natin ah. Malanding bungad nito. Hindi, gaga. Magrereklamo lang ako. Sabing huwag ka nang mag-iwan ng cake sa opisina ko eh. Pag ako nagka-diabetes, kakabigay mo, isusumpa talaga kita. Hindi ko naman sinabing kainin mo lahat eh. Huwag mo sabihin ayaw mong i-share yung cake kasi Hindi no? Maski sekretarya ko ay nauumay na rin sa cake mo. Isa pang dala ng cake dito, hindi na rin kita ukakausapin. Pero makulit ang binata. Tumigil nga ito sa pagbibigay ng cake. Ay para namang nagmistulang flower shop ang opisina ni Farah dahil halos linggo-linggong bulaklak na ang dinadala ng binata at iniiwan dito. Ay nako, ano ba naman to? Akala ko ba hindi mo ako ipipressure? Bakit binabalandra mo sa opisina ko mga kalandian mo? Reklamo ng dalaga, kunwari naiinis para pagtakpan ang namumula niyang pisngi. Hindi naman ako nangungulit ah. Isang beses kada isang linggo na nga lang ako pumupunta eh. Tapos naiinis ka pa. Parang bata pa itong ngumuso. Napatawa naman si Farah. Hindi na talaga matatago pa ng dalaga na unti-unti nang nakakapasok sa puso niya ang binata. Tara na nga, may meeting tayo. Dadating yung bagong accountant consultant para sa bagong project. Anya. Ngunit ang magandang mood ni Farah ay aasim dahil sa bago nilang consultant.
Mula sa harap ay kitang-kita ni Farah kung paano maglingkis ang babaeng yun kay Zion. Makadikit naman, akala mo linta. Inis na bulong niya. May sinasabi po kayo, ma'am? Napailing naman ng dalaga at natauhan. Nasa meeting pala sila, kaya kailangan niyang magseryoso. Ngunit sinusubok ata siya nito. Mas lalong idinikit ng babae ang dibdib nito sa braso ni Zion. Umaktong may kukunin na papeles. So, Zion, wait, pwede ba kitang tawaging Zion? Napahinto ito nang marinig ang pag-ubo ni Farah. Miss, please remain your professionalism. Nasa conference room tayo, wala sa blind date. Dahil sa matalas na saad nito ay nahiya ang dalaga. Medyo lumayo naman ito kay Zion, dahilan para makampante si Farah. Ayaw mang aminin ng dalaga, ngunit alam niyang selos ang nararamdaman niya. Napaigtad pa siya dahil nagtama ang tingin nila ng binata at may ngisi ito sa labi. Salamat. Para sa naman? Mataray na saad nito. Para sa pagprotekta sa akin. Sa'yo lang ako, Miss Farah Sandoval. Kumindat pa ito dahilan para namumula ang pisnging nag-iwas ng tingin ng dalaga. Hanggang sa matapos ang meeting ay hindi siya tumitingin sa binata. Nahihiya siya at naiirita. Napangunahan siya ng selos. Selos na ni minsan ay hindi niya naramdaman kay Lance. Hindi ka ba lalabas? Hindi. Bakit ikaw? Sasama ka ba dun sa babae na... Teka nga! Napatakip siya ng bibig. Teka, tigilan mo nga yung mga tingin mo. Bakit ganyan ka makatingin, ha? Hindi ako nagsiselos, no? Malawak pa rin ang ngiti ni Zion. Farah, wala naman ako sinabing nagsiselos ka. Yung tingin mo kasi. Ay, umalis ka na nga. Magsama kayo ng babaeng yun. Talong sabi nito matapos ay aalis na sana nang hawakan ni Zion ang palapulsuhan niya. Bakit naman ako sasama dun? Kung dito ka naman. Napahinto tuloy ang dalaga. Bakit ka naman mag-i-stay sa taong pinapalayo ka na nga? Kasi alam kong takot ka lang kaya nasasabi mo yan. Na ang totoo, ayaw mo rin akong umalis. Tinitesting mo lang kung tulad ako ng ex mo. Pero Farah, hindi ako tulad niya. Simula pagkabata natin, mahal na kita. Mahal na mahal kita. Hindi dahil anak ka ni Tito Felio o na tagapagmana ka. Ang mga mata nito ay punong-puno ng sinseridad na humahaplo sa puso ni Farah. Hindi umimik si Farah. Mahal kita, Farah. Kasi ikaw yan eh. Yung Farah na makulit, pikunin, cute, at napakatalino. Hindi lumingon si Farah, ngunit alam niyang nanginginig ang binata. Dama niya ito sa pagkakahawak sa kanya. Natanong mo kung bakit ako naging investor ng mga Ponce? Para sa'yo. Para ipakita sa sarili ko na masaya ka na sa piling niya. Para makita ka sa uling pagkakataon. Pero hindi ko alam na gagaguhin ka lang pala ng lalaking yun. Nagsisi ako na hindi ko pinaglaban yung nararamdaman ko sa'yo. At nangako ko na mula ngayon, kahit na lumayo ka sa akin o umiwas, hanggat hindi mo sinasabing hindi mo ako mahal, hindi ako titigil na mahalin ka, Farah. Ngayon kung talagang ayaw mo sa akin sa mga ginagawa ko, sabihin mong hindi mo ako mahal. Doon, titigil ako. Doon napalingon na ang dalaga. Nagulat pa siya dahil nakikita niya ang mga luha sa mga mata nito. Hoy! Bakit ka naman umiiyak? Natatakot akong sabihin mo talaga yun. Parang bata ang ani nito. Natatakot ka pala eh. Bakit gusto mong sabihin ko? Kasi ayoko mapipilitan ko lang sa akin. Siyempre, rerespetuhin ko lahat ng desisyon mo. Binawi ni Farah ang kamay niya matapos ay lumapit sa binata upang punasan ang mga luha nito. Iyakin ka pa rin talaga. Paano kung sabihin kong hindi nga kita gusto? Lalayo ka ba? Biro nito. Hoy! Teka nga! Gulat na asik nito nang sunod-sunod ang mga luhang nagbagsakan sa mata ng binata. Hoy Zion! Makinig ka kasi muna. Hindi kita gusto kasi mahal na mahal kita. Kahit na natatakot ako, nawawala ang lahat ng yun pagkasama kita. Napapalitan yun ng mainit at matamis mong pagmamahal. Dahil sa iyo, natutunan kong labanan yung takot at maghilom at tuluyan ng makalimot. Saka ka pa ba lalayo kung kailan tanggap ko ng mahal kita? Talaga ba? Baka napipilitan ka lang kasi umiiyak ako sa harapan mo. Oo, gusto ko magpaawa pero totoong nasasaktan ako tuwing iniisip ko na ganun. Na kailangan na naman kitang layuan para sa ikabubuti mo. Ayoko na nun, Farah. Kung pwede lang, iguglo na kita sa sarili ko eh. Ano ka ba naman? Sabi ngang mahal nga kita, oh. Huwag ka nang lumayo. Hindi na kailangan.
Dahil sa'yo, finally, nalasap ko ang mga pangarap kong pagmamahal. Nandyan ka lang pala eh. Sa maling tao tuloy ako napunta. Tukso nito. Pinigilan kita nun eh. Pero kasi, kita ko kung gaano ka kapursigido. At mali akong hindi ako nagpapigil sa'yo, Zion. Patawa dahil nasaktan din kita sa mga desisyon ko. Mahal kita. Hindi inaasahan ng binata ang susunod na mangyayari. Unti-unting naglapat ang mga labi nila at si Farah ang unang gumawa ng kilos na ikinagulat ni Zion. Tila ba pareho silang nasa alapaap. Nagmamaktol ka pa dati. Matutuloy din naman pala. Kuruting kita dyan eh. Birong asik ni Felio sa anak na ngayon nag-aayos ng gown niya. Daddy naman eh. Ngusong saad nito. Isang taon nang nakakalipas matapos magsimulang mag-date sila Farah at Zion. Masyadong maraming nangyari, ngunit sabay ng pinanghawakan ng dalawa ang pangakong magkasamang paghihilom at tiwala sa isa't isa para malagpasan ang lahat. Handa ka na ba, Farah? Anak? Handang-handa na, Daddy. Kinikilig na saad nito matapos ay kinuha ang kamay ng ama. Matapos ay nagsimula na silang maglakad patungong altar. Zion, ingatan mo tong prinsesa ko ha. Pag pinaiyak mo yan, yari ka sa akin. Ano ka ba pare? Parang hindi mo naman kilala tong anak ko. Siya ang laging pinapaiyak ni Farah noon eh. Dahil doon ay nagtawanan ng lahat. Papa naman. Sita nito at kita ang pamumula ng tenga. Pero huwag kayong maglala tito. Never akong gagawa na ikakagalit ninyo. Matagal ko nang hinihintay itong blessing na to, kaya hindi ko na to hayaang mawala pa. Ngiting saad nito matapos ay hinalikan ng kamay ni Farah matapos makuha ang kamay kay Felio. Napakaganda mo, Farah. Salamat dahil nagtiwala ka sa akin at sinubukang umibig muli. Matamis na ngumiti si Farah. Hindi, Zion. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo natuto muli ako magmahal. Sinamahan mo ako maghilom sa mga sugat na hindi mo naman responsibilidad. At higit sa lahat, hindi mo ako sinukuan. Araw-araw mo akong pinipili at minamahal kung sinong totoo ako. Hindi ako nagsisising pinili kita, Zion. Nagtuloy-tuloy ang seremonya. Nagpalitan sila ng mga vows, mga kwento ng pinagdaanan nilang dalawa, at mga bagay na gusto pang makamtang magkasama. Matatamis, totoo at galing sa puso. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay ng lahat. With the power God bestow upon me, you may now kiss the bride. Malambing na tumingin si Zion sa dalaga. Dahan-dahang inangat ang belo nito hanggang sa dahan-dahan na naglapit ang mga mukha nila. Ngunit bago niya ito tuluyang halikan ay nagsalita ito. Salamat sa pagpili sa akin. Pangakong araw-araw kitang mamahalin hanggang sa kaya ko. Mahal kita, Farah Sandoval Alcazar. Matamis namang ngumiti si Farah. Araw-araw din kitang pipiliin at mamahalin. Zion Alcazar, my husband. Sa kwentong pag-ibig ni Farah, gustong ituro nito ang kahalagahan ng pagbangon at pagkilala sa respeto at dignidad ng isang tao. Hindi matutumbasan ng pagmamahal ang anumang luho ng isang tao. Hindi masusukat ng anumang sakripisyo kung wala siyang respeto sa iyo at dito pumapasok ang aral na huwag mong hahayaan na tapakan ka ng kahit na sino. Ang sarili at dignidad mo para lamang sa maling tao. Ngunit hindi naman pinapangalandakan ng paghihiganti. Hindi ito tama at hindi ito ang sagot. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay hustisya pero hindi nito mapupuno ang iyong puso. Ang tunay na makapagpupuno sa pusong sugatan ay ang paghihilom, pagtanggap at pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa kabuuan ng kwento, naway matutunan nating piliin ang pag-ibig na pinipili tayo. Huwag hahayaang takpan ng sakit at magbulag-bulagan sa sariling halaga. At laging tandaan, ang hustisya ay tamis ng tagumpay, ngunit ang tunay na kasiyahan ay nasa paghilom at pagtanggap. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. At hanggang sa muli, paalam!